Good morning mga idol. So ayan, mag-update tayo. Grabe, kakagising ko lang. Nakatulog ako. Sabi ko, isasandal lang ako. Pag sandal ko, nakatulog ako mga lodi. So ayan, kakagising lang natin at ito mag-update na tayo mga idol. So ito yung crypto bubble natin sa araw na to. Medyo mas marami ang red at meron ding mga red na medyo almost mag 2 digits mga lodi. Pero normal lang yan sa ating crypto world, alam niyo naman yan. Pero pag tinignan natin ngayon itong hours, medyo naka-recover na yung iba. No? Yung Trump, medyo nag-negative. Pero kung babalikan nyo to, zoom out nyo ng mga ilang araw, medyo positive to dahil nagkaroon ng pag-angat to nung nakaraan. So bago tayo mag-start ng video natin mga idol, mas magandang i-like nyo muna ang ating video pampaswerte sa isang bagong gising. Mga loads, no? Pampaswerte lang at sa mga gusto ng ganitong content, syempre, mag-subscribe na kayo sa ating channel. So, ito, papakita ko lang sa inyo sa inyo tong chart na to ngayon, araw. Mga loads, no? So, ito yung chart natin ngayon. Nandito tayo sa 2.17. Ayan ang ating chart natin. Pero, ito yung binasag niya yung ating resistance. Mga idol, no? Tapos sinabi ko sa inyo nakaraan, 3 days ago, na ganito yung pwedeng mangyari. No? Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung video natin 3 days ago. Ayan, pero naka-mute yan ha. So, kung titignan nyo, ayan, sabi ko, pag nabasag yan, maaaring hindi, ito, medyo naging over pa ako dyan. Pero ang sabi ko, yan, magiging ganyan, magko-consolidation at hindi niya na, kumbaga ito na yung magiging support niya, no, bago lumipad, no? Ganun yung sabi ko nung last 3 days, ayan, 3 days ago, mga lodi, no? So, ganun nga yung nangyari ngayon. Kung titignan natin, hindi man ganun ka identical, pero mukhang parang ganun yung nangyayari. Di ba? Nagkakaroon siya ng tinagos niya and then consolidation, no? Ito na yung parang pinaka-support niya ngayon. Yung guhit natin na resistance dati bago lumipad yan, no? Ganun yung ating galing ko dun ang galing ko doon mga idol, no? So ayan. So medyo tama yung ating kumbaga nangyayari naman yung natin, yung high probability na pwedeng mangyaring nahulaan natin. Hula lang 'yon, chamba lang. So kaya hindi pa natin tinitake profit tong 8,500 lang siya ngayon, no? Nung tumagusto na sa na to, umabot to ng 10 or 11, mag-11 ata. 11k pero hindi natin kinuha. So ngayon, kung mangyayari yung prediction natin, pwedeng mas lumaki yung profit natin once na lumipad to, no, mga lods. No, ayan yung ating diyan. So ito na. Mag-news na tayo sa mga wala pang crypto exchange. Alam niyo na, andyan yung BitGet natin sa description mga idol at swerting link ni Jeblo yan mga lods, no? Swerting kayo sa trade. Pwede kayo mag-trade, pwede kayo magbodega, lahat pwede nyo gawin at napaka-newbie friendly ng ating BitGet. Napakadali lang gamitin, babasa-basahin mo lang. May demo trading, may copy trading at kung ano-ano pa, no? So kung gusto niyo ng mga signal at magte-trade kayo, gamitin niyo yung link ko and then i-comment ko sa inyo yung link ni Boss KGX para makasabay kayo sa mga signal ni Idol pag nagtitrade siya, no, sa Telegram. Ayan, i-comment nyo, no. So ito na, unahin na natin ang ating Pi Network news, no. So medyo good news, bad news to good news, no, parang ganoon. So ito muna. No, marami nakasabi kasi dito mga idol, ayan. Marami ng mga influencers o yung mga Pi community na nawawalan na ng pag-asa sa Pi Network. No, kasi nga syempre, ang baba, no, hindi niyo ini-expect nila na mangyayari. Kumbaga na-disappoint sila. So sabi dito ng Pi Network Open Mainnet na page, many influential voice who promoted Pi Network over the past 6 years are now walking away. No, parang na sila, tinatamad na sila, mga idol, no? They're choosing to back transparent open crypto projects, not ones built on delays and broken promises, no? Kasi syempre, may update niya na lagi na may mga update kasi sa Pi na medyo na-delay, 'di ba? Yung parang
ano ba yun? Alam ko, meron silang mga update na nadidelay eh. The worst part, it's the poor. Naku, tayong mga mahihirap, mga lodi, no? The very people this project claim to uplift, no? Yung pinangako ng Pi Network na tutulungan o giginhawa yung mga mahirap na tulad natin. Who are left behind, no? Yung mga naiwan. Still waiting and still hoping. Ayun yung sabi, no? And for many, still stuck in the same cycle of poverty, it's not just a missed opportunity. It's a betrayal of dreams, no? And dreams once broken and hard to rebuild, no? So kasi aminin na natin, mga lons, meron talagang mga tao na umasa sa Pi na yayaman o bigla na lang silang giginhawa yung mga pinangako ng mga developers, no? Pero ganoon nga yung nangyari, parang sinasalamin kasi nito, ito yung mga tao, sila yung mga nagmamine, pero ang nakikinabang is yung mga to, yung mga, ewan ko, mga developers yung tinutukoy dito, o yung mga mayayaman lang na mga nagko-control, no? Kumbaga sila yung nagko-control, yung mga whales, di ba? So, ayun yung parang sinabi dito ng Pi. Pero, nirepost to, mga idol. Ito na yung good news. Ito kasi yung bad news natin eh. Ito na yung good news. Sabi dito ni Aldi Ramadhan, no, which is siguro isa siyang pioneers. Pioneers. Sabi niya, lol, success is not overnight, which is tama siya doon. It took top crypto years and years to have finally succeeded. The PCT are quietly working on their project. Next month, there will be a Pi GCB conference in Toronto. Patience is a virtue, no? So parang ang sinasabi dito mga idol, hindi ganun kadali, no? Yung iniisip niyo na bigla kayong yaman, mali yun, no? Maraming project ang taon ang binilang bago mag-success, no? O mag-succeed, di ba? Pero nag-success sila dahil naghintay sila, no? Kumbaga, alam niyo sinabi nga ni Warren Buffett, no? Kung hindi mo kayang i-hold yung iyong invest ng 5 to 10 years, wag mo nang hold, umpisa pa lang, wag mo na siyang i-hold. Ganun, no? So ito, andito tayo ngayon na sinabi niya dito na merong Pi GCB conference in Toronto. So sabi ko, ano yung Pi GCB? Tas yung pala mga idol, meron talagang event, no? Na mangyayari. Pero mamaya na, sige, ito muna. Ayan, merong event na mangyayari, no? Sa Consensus 2025 Annual Conference. Ayan So the largest and longest running event in the blockchain and cryptocurrency industry, attracting major project and investors along with big names, will take place in Toronto, Canada, at the Metro Toronto Convention Center. The event will take place from May 14 to 16, mga idol, no? Na-realize ko nung nabasa ko to, ito pala yung sinasabi na pupuntahan ng mga big names sa crypto. Alam nyo ba kasama si Brad Garlinghouse dyan, kasama yung mga Ripple dyan, kasama yung mga malaking kumpanya dyan. So naisip ko, kasama yung Pi doon. So ibig sabihin, mukhang may tira talaga yung developers ng Pi, mga idol, no? Pi Network is identified as one of the sponsors of the Consensus 2025 conference along with the big names in the technology and finance field such as Google, Mastercard, etc. The list of speakers at the conference including Nicholas Kokalis, ayan yung founder ng Pi Network Project, mga lodi, si Nicholas. Oh, gandang pangalan ng Nicholas Boss, pwede yun, Nicholas. Pangalan ng sabihin ko. This is an important event and hindi na Valentine, si Nicholas na lang. Sino ba kasama ni Ragnar sa kanya? Ayaw nga, sa ating nakakatawa. The list of speakers at the conference including Nicholas Kokalis, founder of the Pi Network Project. This is an important event and will certainly have a big change for the Pi project towards Pi open source. It is an opportunity for you to consider investing in PiCoin as well as have confidence
in the project, no? So, sabi nga rito, Rome wasn't built in a day. So, ito yung kasama si Nicolas Kokalis. Ayan. Sa magsasalita. So, hindi ka naman iimbitahan dyan o magiging speaker dyan kung wala ang gilas, di ba? Mga idol. So, kung titignan nyo kung sino yung mga partner niyan, eto lang naman. Here are the multinational companies from around the world, including Pi Network, that will participate in the world's largest crypto and Web3 conference in Toronto, Canada, May 14 to 16, 2025, and they're not here to learn. They're here to partner siguro yan. So, top companies that attend Consensus, Google, Goldman Sachs, Coinbase, Binance, Cosmos, Microsoft pala, Apple, Kraken, Bybit, Stripe, Chainlink, no? O ano to, kumbaga, puro mga big time companies, Adidas, Gemini, Ripple, Visa, OpenAI, OKX, Uniswap. So lahat 'yan mga idol nandyan, no? Ayan, oh, dito. Kasama pa yung Binance, Google, Visa pa pala, Kraken, Sony, 'di ba? Stellar, XLM, andyan din. So, good news to, mga idol, para sa ating mga Pi community. At syempre, kung magsasalita man si Nicolas doon, for sure meron siyang sasabihin na makakapagpa-hype ng coins o magbibigay man lang siya ng roadmap. Ganito mangyayari, ganyan, ganito yung plano namin, ganito ganyan. Di magkakaroon ng idea yung mga pwedeng mag-invest sa Pi coins, no? So napaka-good news niyan. Tapos ito na yung isa pa, no, mga lods, no? Isang whale, grabe, isang whale na katulad nito. Ayan, yung whale na yan. Isang whale, another 7.5 million Pi bought from OKX and transfer to Pi wallet. So, ganito kasi yan. Sa mga private wallet, kunyari, binili mo sa crypto exchange and then dilipat mo sa parang private wallet. So, ibig sabihin yun, wala kang balak na ibenta siya. Ang balak mo is i-hold siya for the long term, no? Siguro may alam ka na mangyayari sa Pi o sa coins na yon, kaya hinold mo. Pero kung ang mangyayari from private wallet to crypto exchange, delikado yun kasi baka ang pinaka-tendency nun is ibenta yung coins na yon, 'di ba? So ito, baliktad yung nangyari. So ang nangyari dito, binili niya sa crypto exchange and tinago niya sa Pi wallet niya. So ibig sabihin, meron siyang alam o meron siyang ang balak niya is i-hold ito for the future. So, in the past few days alone, this whale has scooped up 48 million Pi valued as a staggering $31 million, no, mga Rodi. So, grabe. So, etong whale na to is bullish na bullish sa Pi coins. Tayo nga, wala pa sa alikabok yung invest natin sa pera niya. Di ba? So, goods na goods yan sa Pi Network, mga idol. So, itong araw na to, ang news natin napakaganda para sa mga Pi community. No? Ayan. So, good luck and congratulations agad sa mga may tiwala sa Pi Network. Alam nyo, yung pagiging volatile ng market is normal lang yan. No? Makikita nyo sa baba, makikita nyo sa taas ang inyong asset. So, kung wala kayong strategy, wala kayong plano, bigla lang kayong pumasok, tapos gusto nyong yumaman, baliktad ang mangyayari sa inyo. Madi-disappoint, mabibigo at matatalo kayo. So, mas maganda, pag-aralan nyo, magkaroon kayo ng strategy kung paano nyo i-handle yung mga bibili nyong coins, and hope for the best. Ganun, no? So, ito na. Ito naman, labas ulit tayo sa, sa Ronin naman tayo, no? Ronin is going to parabolic from the dip. 0.7 soon, then $1. Should I ape some more? So, ito kasi mga idol, kung titignan nyo yung ating Ron coins, medyo talagang nakaka-disappoint na siya. Kung titignan mo, kung matagal ka nang may hawak ng Ron, and bumili ka ng nasa ibabaw ng 35 pesos or something, no? Kasi, naalala ko nung 2023, nung nasa 20 pesos pa lang, no, yung Ron coins, and then umangat siya ng nasa 60, 50, mga nandito. Tapos sabi ko noon, mukhang palipad yung Ron, kasi nakita ko sa chart din palipad yung Ron. Tapos maraming kumontra sa akin, sinasabi na
wag mong ipomo yung mga wag mong ipomo yung mga nanonood sa mataas na yan. Dapat nagte-take profit na sila. Take profit daw sila dito sa part na 60 o 70, ganyan. Ako sinabi ko, ako bumibili ako nun eh. Ako, parang yung ginagawa ko sa XRP ngayon, ganun yung ginagawa ko sa RON nun, nung oras na palipad to. Sabi ko, ako, hindi sa, bala kayo. Sabi ko ganun, ako, bibili ako. So, bumili ako ng bumili, maraming mga hindi na bumili. Kasi syempre, binabasa ko rin yung comments sa akin, nababasa din, ay naririnig din ng mga tao. Na-realize nila, nga, Jeblo, dapat di ka na napopomo mo yung mga tao. Tapos, nung lumipad siya ng 100 pesos, dito nga banda. Ayan, ang mga banda dito, 100 pesos. And then, asan ba yun? Ulit. Kasi bumaba ng konti yun eh. Tapos, akala nila pababa na. Nasidaan ako din yun eh. Nakita ko din yun eh, mga idol eh. Bumili pa ako nun. Ayan, banda dito. Ayan, no? Nung nandito na sa bandang 100, ayan, nasa 100, biglang bumaba yan ng double digit ulit, 98, 96, sasabi nila, wala na yan, pababa na yan. So, nag-take profit na sila. Pero ako, bumibili pa rin ako nun. Kasi lakas ng tiwala ako sa RON nun eh. Palabas pa lang yung nun eh, Origin. Kumbaga, ang dami pa mga promising project ng Axie Infinity. Tas yun, pumalo, mga idol, no? Umabot ng 200 plus. Yung mga nagagalit sa akin na pinopomo ko daw yung mga tao dito sa part na 60 pesos, lahat sila bumili sa sila mismo na pomo rin sila, mga idol, no? Bumili sila nasa 100 mahigit na. Pero nag-take profit ako sa RON is nasa 170 ata, mga dito banda yun. Kasi nung bumagsak na, hindi ako nung nag-top siya, hindi ako nag-take profit diyan, nasa 200 plus, 240 something ganun. Tapos nung bumaba, nagsisi ako kasi sabi, nag 149, ganyan, basta mga nasa ganyan. Yan, tapos nung lumipad, sabi ko pag lumipad pa to, mag-take profit na ako. So yun, nung paglipad niya, nag-take profit ako ng mga, hindi ko nga naan yun, kasi 171 na ata, 171 ako nag-take profit. Tapos yun, dumire-diretso na siya pababa, mga lodi. So, ang RON coins natin, para sa akin, ngayong cycle, may chance pa rin naman sila na makabawi, na lumipad, mga idol. Pero walang nakakaalam kung hanggang saan. Pwedeng mas mataas. Yung porsyento nun medyo maliit lang. Pero kung sasabihin nyo na lilipad siya pero hindi na siya aabot dun sa dati niyang all-time high. O may hirapan siyang abutin yun. Parang mas ayun yung mas malaki yung probability na mangyari. No? So hindi natin sure kung pero kung may tiwala kayo sa RON, for long term kayo, hindi naman sila nawawala. Maraming project ang lumitaw at nag-rug pull na lang, nawala na lang, nalusaw na lang. Pero yung Ronnie Network, Sky Mabi sa Axie Infinity, sobrang tagal na andyan pa rin sila. So, ganun. Nasa inyo po yan, no? Kung saan kayo magtitiwala kayo. Do your own research. No? Kasi ito na, punta tayo kay Trump. Mga Lods, no? Merong nagtanong kay Trump, reporter, would you support a ban on congressional stock trading? No? Ayan sabi. Sabi nga ni Trump, well, I watched Nancy Pelosi get rich through insider information and I would be okay with it. If they send that to me, I would do it. No? So kasi nga, parang dito, sinabi ni Trump talaga na meron talagang mga insider. Kasi ginagawa nga ni Nancy Pelosi, sabi niya, nakita ko nga si Nancy Pelosi na yumaman dahil sa mga insider information eh. Di ba? Di pwede ko rin gawin yon, sabi niya ganun. Sabi naman ng reporter, pero ibaban niyo po ba yung stock trading? Sabi niya, yes, absolutely, sakali. Na? Mas good siyang kung ban sila kasi lugi yung mga normal na tao, sila may insider, tas tayo wala naman. So ito naman, si Georgia Senator Jon Ossoff calls Trump meme coin an impeachable offense. No? So check natin kung ano ba yung nangyari sa meme coins na Trump. Kung tutusin yung Trump talaga, sablay talaga yun, mga Lods. No? Although, goods na goods tayo kay President Trump, pero eto kasing mga sutoy na, alam ko hindi si Trump talaga may pakana nito eh.
Baka yung mga alipores niya yung may paka natin nito at kumita, no? Pero syempre, yung kita nito, ibibigay din nila kay Trump yung malaking porsyento kasi ginamit nila si Trump eh, 'di ba? Para sa akin mga idol Pero syempre kumita din yung mga sutoy na yun. So, from 2,595 pesos, bumaba siya ng 400. And then ngayon, medyo nag-pump siya, nag 100% pump siya, di ba? So, nasa 800 siya ngayon, mga lods. No? Etong coins na to, medyo negative talaga ako dito nung lumabas siya. 2 days before the inauguration yun eh. Tanda ko pa eh. 2 days before the inauguration, no? Pero nag-profit tayo dyan, kaya lang hindi naman malaki. Muntik pa nga ako matalo dyan eh. Pero panalo pa rin tayo dyan, mga idol. Alam ko, ano natin yan, na-report, na-update natin yan eh. Mr. Osop states, where is everyone who is furious about the Hunter Biden paintings? No, yung mga scams na yan. Anti-crypto army has fallen to new lows. What are your thoughts on Trump coin? So maraming galit sa Trump coin, lalo na nung nilabas pa yung Melania coins. Ganun talaga sa crypto, mga idol, no? Kaya nga ang hinihintay natin ngayon is yung law, yung batas. No, once na lumabas na yung batas tungkol sa ating sa crypto, doon na magkakaalaman yan. Mas maraming mga mawawala ng mga scammer o yung mga nagra-rug pull na coins kasi mananagot na sila. No, kumbaga mas higpit na yung batas para sa kanila dahil meron na eh. Tapos, syempre yung mga insider, nako mukhang negative na yan. Pag napatunayan na insider ka, no? May alam ka bago ka mag-trade, 'di ba? Nako-control mo yung trade, medyo delikado na rin 'yun, mga lods, no? So, ayan Tsaka yung kapag naglabas tayo ng law, mga lodi, batas sa regulatory natin, medyo maraming coins yung matatamaan diyan. Sabi nga ni Brad Garlinghouse, 'di ba? 99% ng mga coins will be going to zero. 'Di ba? Yung matitira lang yung talagang matitibay pag lumabas yung batas na 'yon. So dapat alam nyo kung ano yung hinuhold nyo. 'Di ba? Alam nyo kung ano yung mga binili nyong coins, hindi lang mga sutoy-sutoy na basurang coins 'yan. Shit coins kumbaga, 'di ba? Hindi lang siya mga shit coins, mga lods. Ito naman si Trump ulito kasi puro si Trump muna tayo pagkatapos ng iba nating news. Medyo malupit kasi mga sabi ni Trump dito, President Trump has stated that loophole have been discussed regarding the possibility of a third presidential term. So mukhang mag-i-extend pa si Trump mga idol Although he emphasized that he does not support taking advantage of them. So although nakita niya na yung loophole, kumbaga, may chances pala na magkaroon ako ng third term no? Pero saka na yan. Hindi natin masyadong anuhin yan. Alam niyo kung bakit niya sinabi na hindi niya tinitake advantage? Kasi once na pinakita niya agad sa mga tao o sa mga kalaban, sa mga kaliwa, yung kanyang pagiging eager para magkaroon ng third presidential term, ngayon pa lang kukontrahin na siya. Ngayon pa lang aanin na siya, mababahala na agad yung mga kalaban niya kasi doon na siya nakapokus sa pagkakaroon ng third term. 'Di ba? So sa ngayon mas maganda na sabi niya, "Hindi, wala yan, lang yan. Hindi yan hindi ko naman iniisip yan." Hindi ko naman priority yan, ang priority ko magtrabaho. So binibigyan niya muna ng paghinga ng maluwag yung mga kalaban niya. 'Di ba? Pero once na malapit na, nako, mukhang sa tingin ko kasi kasuhin na ni Trump yan. Pero kayo, payag ba kayo na magkaroon ng third term si Papa Donald Trump? Na? So, ito naman ang ganda nun. Ang ganda ng mga news natin. No, ito naman. Ito, good news to sa Bitcoin. US Bitcoin ETF has 380 million inflows on Friday. Weekly inflows totaled 3.8 billion, the largest weekly inflows since November 2024. So, ang laki ng inflow ng Bitcoin ETF, no? I can't wait na sa XRP ETF kung ano mangyayari, mga lodi 'di ba? So grabe, good news 'yan sa Bitcoin. Ito naman, In-N-Out Burger soon to accept crypto. Kasi merong pinost dito yung parang McDonald's, no?
This could be us but you playing. Sabi dito na. So, sa tingin ko, etong pinakitang video na to is parang magbabayad siya through crypto. Mga idol, no? I-scan niya lang. Ayan, sa McDo. Tama ba? Ayan, i-scan niya. Ano yung pinambayad niya? Hindi ko nakita eh. Send. Processing. So, processing. Here we go. Ayun, nagbayad na siya. So, pero ang point dito, sabi ng in and out, paano natin, para may update tayo. Sabi ng in and out burger, which crypto currently should in and out accept, no? Currency pala. Which cryptocurrency should in and out accept? So, sa tingin nyo, ano ba yung maganda? No, hindi ako na magbigay. Alam nyo na yung bias ko eh. No? Pero sabi nga ni Common Sense Crypto, mas maganda kung ay malamang hindi yan Bitcoin kasi kung Bitcoin matagal yung transaction tsaka mas mahal yung gas fee. Mas mahal pa raw sa burger. Sila yung nagsabi na hindi ako. Sa kanya ako nakuha itong balita na to eh. Diba? So mas maganda daw XRP, mas mabilis, mas maganda, low gas fee. So ayun, no? So ito na. Itong post na to, no, ni ni Mr. Pool. Alam nyo kasi itong mga lodi, sabi rito ni Good Morning Crypto, it is what it is, XRP. Kasi, alam niyo naman kung sino yung mga nagpapa-riddle o yung nagbibigay ng clue, no, sa mga mangyayari, sa mga susunod. At ito, mga idol, May 22, no? February, March, April. May 22, 2024, pinost to nito ni Ikaw Stat, no? On the mantelpiece, a stopwatch lay its hands frozen in an internal embrace, making a moment that would never come again. So ito yon, no? Ano to? May 22, 2024. Tapos, pinost naman to ni Mr. Pool, which is alam niyo naman kung sino si Mr. Pool sa XRP community, sa XRP Army, di ba? So, January, February, March, April, May, July 20 naman, 2022. So, ito yung una, ito yung pangalawa. No? Pinost to ni Mr. Pool, mga idol. And then, ano yung 9? September, oh. Tapos September 9, pinost ulit to ni Mr. Pool. Pangalawang beses. And then ngayon naman, April 26 kahapon, 2025, ang nag-post na is yung White House. So, sabi nila, ano mo yan, i-decode mo yan. Ano bang meron dyan? Ba't ganun? Magkahawak yung kamay lang, etc. etc. So, alam nyo kasi, itong mga sila Mr. Pool, sila Baba Chug, sila Bearable something, alimutan ko. Sila yung mga nagbibigay ng clue sa mga pwedeng mangyari sa XRP or sa Ripple. So, once na, kumbaga, marami na kasing issue dun eh. Sino ba si Bearable? Sino ba yung mga nandun sa picture? Marami nagsasabi, si Trump yung king, si Brad Garlinghouse yung knight, 'di ba? XRP yung nasa taas ng castle, ganun. So, dito, kung pinost to ni Mr. Pool, mga lodi, tapos pinost to ng White House, parang ibig sabihin, hindi siya coincidence. Hindi siya coincidence na pinost to ni Mr. Pool, tapos biglang pinost ng White House. Parang meron talaga silang plano o something na naka-script na pwedeng mangyari. 'Di ba? Ako hindi ko 'to madidecode eh. Panoorin niyo na lang si Extra Bad para kasi siya lagi yung nagdi-decode ng mga ganito. Pero ang sa akin lang, ibig sabihin konektado. Konekta yung mga sila, yung mga main character na yan, mga hidden character. Sila yung mga magkakakonekta, mga lord. Isipin niyo White House tapos si Mr. Pool, oh, 'di ba? So, eto pa, wala pa si Bearable Guy eh. Oh, wala ba dito 'yan? Maraming nagtatanong dito. Oh. Ano yun, bebe? If you obviously you have to check water. Okay? Opo, thank you. Sarado mo yung screen door, bebe. Okay, no? So, ayan, ha? Ayun lang yung masabi ko dyan. Wala akong clue kung ano yan, mga idol. Pero napaka-interesting lang. Napapakamot ka ng ulo. Ano ibig sabihin nun? Bakit si pinopost ni Mr. Pulos biglang pinost ng White House? 'Di ba? Ngayon 2025. Pero ilang beses pinost to ni Mr. Pool. 'Di ba? Oh. July.
Tapos September ng 2022. Tapos ngayon naman, April, White House na yung nag-post. So, it is what it is. Sabi nga ni Good Morning Crypto, malamang di niya rin alam ibig sabihin. Lahat tayo nanguhula lang eh. O, ito na ang mga good news sa XRP. Gravities, no? Ito yung mga humahataw na news ngayon pero hindi umangat, no? Hinuhold. Alam nyo, sa mga ganito, mas lalo ako nagiging bullish eh. Na talagang hinuhold nila yung price ng XRP sa $2 kahit sobrang ganda na ng balita, talagang hinahawakan ng mga wheels na huwag mong patakasin dyan lang yan. Hanggang dyan ka lang muna. Huwag niyo muna ilabas yan ng mga news na yan. Parang ganun eh. Di ba? Brazil just launched the world's first spot XRP ETF, no? So ito yan mga lodi, no? Ito. Pakinggan natin si Madam kasi siya yung tawag dito, reporter diyan sa Brazil. Brazil. Hashdex has launched the world's first XRP spot ETF on Brazil's main stock exchange. My name is Nova, and this is Crypto Briefing breaking news. The XRP ETF, trading on Brazil's B3 exchange under the ticker XRPH11, tracks the spot price of XRP across major crypto exchanges. The debut came after Hashdex received approval from Brazil's Securities and Exchange Commission in February. The fund will invest at least 95% of its assets in XRP and related digital assets. With the launch of XRPH11, Hashdex has expanded its ETF lineup on B3 to 9 products. Grabe to mga lodi. Big news yan, big deal yan. Pero hindi gumagalaw yung XRP, no? Including ETFs tied to Bitcoin, Ethereum, and Solana. Parang naisip ko tuloy. Grabe yung yung ginagawa nilang control, no, sa XRP. Parang hindi natin alam kung sinasadya nila 'yon para makapag-acquire pa sila ng maraming XRP, no? Kasi nga syempre pag lumipad na, mahirapan na yung mga big institution eh. Kumbaga mamamahalan na sila. So parang iniisip ko, para sa kanila ba talaga 'yon? O baka ginagawa nila yon para maka-acquire yung mga maliliit na tao ng XRP bago lumipad. O, di ba? Tignan lang natin sa positive. Di ba? Malay nyo, hinuhold nila yan kasi bumili pa kayo. Kasi pag naiwan na kayo, wala na. Hindi na kayo makakabili. Parang ganun, di ba? So, ayan. Tapos, ito naman. Pagkatapos ng Brazil, na good news. Good news yan, ha? Good news yan. Ayan. Ito naman. India become the first country to settle oil trades using XRP, man. Starting to see the bigger picture, sabi dito, mga idol. Actually, kung natatandaan ko, pangalawang news ko na to na ginamit ng India yung XRP pambayad ng oil. Kasi nung matagal na rin, last year pa siguro, na-news ko na ginagamit na ng BRICS. No, alam niyo yung BRICS, 'di ba? Brazil, Russia, India, China at South Africa. No, ginagamit nila yung kasi galit sila sa dollar. So gumagamit sila ng digital money. Tapos nabalita ako noon na may lumabas na news na ginagamit ng India yung cryptocurrency na XRP pang trade o pang bili ng oil. Mga lodi. So, goods na naman yan, mga idol, sa ating XRP. Yan. So, ito pa. Bukod sa nilabas na ng Brazil, no, meron tayong news dito. ProShare Trust XRP ETF launches April 30 naman to. April 30, 2025. A huge milestone for crypto. This follows the SEC's acknowledgement of Grayscale XRP Trust ETF conversion, with a decision due by October 2025. Big things ahead of XRP and crypto investors. So ako waiting na lang ako mga idol sa mga mangyayari sa XRP. At pinaka-excited ako na na quarter ng 2025 is yung last quarter, which is yung fourth quarter ng 2025 dahil dun na tayo. Sa tingin ko medyo mag-out. Bounce na ako, sir, Gaganon ka bigla, no? So, ayan, Tapos, ito naman, syempre, Japan. Hindi ko pa ito napanood, Pakinggan nga na. Sabay-sabay nga natin itong pakinggan, mga lodi. Hindi ko alam kung nakita ko na to kasi parang nag-pop up sa akin to kanina lang,
Pero marami na kasi akong news na galing sa Japan na sobrang ano sila, bully sa XRP. Di lang sa Japan, pati sa Korea. Japan forms a consortium of 50 plus banks to revolutionize digital and cross-border payment using XRP. Note sila, hindi na talaga nila tinatago. Basta pag sinabi nilang gano'n, XRP gagamitin namin, ganyan. Yung iba kasi parang merong digital asset na ganito, ganyan. No? Baga, ayaw pa nilang sabihin na mismo yung XRP. Full launch by 2025. Tingnan natin ha. Increase digital payments. And the government encourage banks to innovate so that they can increase digital payments ratio. Grabe naman, meron pang sounds. Ano. Dapat pag ganyan yung mga content creator, di na nila lalagay ng beat. Nakaka-copyright tayo eh. So now, what we are doing in Japan is we created a consortium of more than 50 banks to come together to develop a completely new payments platform or infrastructure powered by Ripple's distributed ledger technology. Grabe, no? Reset na talaga, mga lods, no? Reset na at ang puso ng pagbabago ay ang Ripple. XRP takes over Japan, breaking the Bank of Japan has confirmed that by the end of 2025, every bank in the country, no, will adopt XRP for payment. This isn't big. This isn't just big. It's historic. Japan is setting the global standard, making XRP the backbone of its financial future. The crypto revolution starts here. Oh, ayan na. At Jungle Inc. Nakalimutan ko. Yung pinapanood din ako sa Jungle Inc. Lagi yung sinasabi sa uli, no? The revolution starts here at Jungle Inc. Gumagano siya. Shoutout din sa idol ko. So, ito naman. Brad Garlinghouse. Ito. Maganda to. Nakita ko din to eh. Sabi niya rito, we've used the same cross-border system for 40 years. Okay naman siya, it worked, no? But it's outdated. Ano ba yun? Yun yung SWIFT, no? 40 years plus nang ginagamit yun, no? Outdated na siya. Upgrading SWIFT is like making a horse and buggy go faster. So, pag in-upgrade mo yung SWIFT, parang inano mo lang yun eh. Parang, sige, lagyan natin ng rollerblades yung ano, yung horse para bumilis, no? Sabi niya rito, but why not just SWIFT to a Ferrari? That's XRP. So, parang sinabi, ba't mo pa i-upgrade yung outdated na? Gumamit na tayo ng bago. Parang gano'n, no? Ba't gagamit ka pa ng kabayo na may rollerblades? Eh di gumamit na lang tayo ng Ferrari. Di gano'n, no? Which is yung XRP. Ayun yung sinabi dito, mga Lodi. Pero, ang 2 minutes kasi to kaya huwag na natin panoorin. Ayun na yung pinaka-point nun, mga Lods, no? So, ako, parang sinasabi ko, magpa-partner sila eh. Kasi may mga news na gano'n eh, na magpa-partner yung SWIFT tsaka Ripple. Tapos yung sinasabi naman ng iba, hindi naman ganun basta-basta papayag yung SWIFT. So mas maganda, mas pipiliin na SWIFT na makipag-partner kaysa makipaglaban sa Ripple. O kung ikaw naman yung Ripple, ikaw yung alam mong technology na pinakamaganda, 'di ba? Na kaya mong palitan yung luma. Tapos yung luma lumapit sa iyo, pare. Ayokong mapalitan eh. Pwede bang palakasin mo na lang ako? Para andyan pa rin ako. Hindi ako mawala. Papayag ka ba? Ba't ka papayag kung kaya mo namang sakupin yun? Di na, dyan ka na. Kami na lang mag-handle. Diba? Bigyan na lang kita ng 1%. Hindi natin alam kung ano yung pinag-usapan. Kung ano yung mga lakad-lakad nila dyan. Pero, sa tingin ko talaga, pag kumbaga tawag yun? Na-take over, ayun, yung words niya, ayun ako pa hinahanap yun. Na-take over ng Ripple yung SWIFT, GG talaga. Flip the switch. Ayun, no? Kasi ito na. Itong issue na to, medyo, mabigat to. Kasi itong si Kuya, no, si Kevin Moores, siya yung napipisil, kumbaga, na pwedeng pumalit kay Jerome Powell. No? Sa Fed. Ayan there are rumors circulating that Kevin Moores may replace Fed Chairman Powell. Mga Lodi, kilala nyo naman si Jerome Powell, si Papa Powell, di ba? So, ito yung napipisil, kumbaga na rumors, kumbaga may rumor na siya yung napipisil na papalit. Pero, kung siya man yun,
tignan nyo yung sitwasyon na to. Kasi kilala nyo naman kung sino to. Ito yung isa sa mga, kumbaga ano to, tawag to, board member, yun. Ripple Advisory Board member to. In-interview rin niya ito si Jerome Powell nung nakaraan, di ba? So, in-interview si Jerome Powell, sa interview niya to. From this light-hearted exchange with Raghuram Rajan. So, ito nga yun. Ayan, it seems they might already know. Kumbaga parang alam na nila sa loob. Kumbaga syempre di naman agad i-announce yun eh. Ha? Tingnan natin. If you were the substitute teacher, I think the main teacher is out of a job now. I'm not touching that one. But let me assure you, well, not that main teacher. You meant Mark. No, I didn't. So parang dito sa mga usapan nila, syempre alam mo yung pag chismis, chismak, showbiz, nagkakaroon na ng biruan. Yan, uy, mukhang ikaw na yung substitute teacher parang ganun, no? So ayan yun medyo tropa sila, mga idol, no? Sila nang bahala dyan. Ito naman, ito, parang ano na to, ewan ko, anong tawag dito? Basta sabi dito, marami kasi nagtatanong, no? One question that comes a lot about crypto is, no? Who controls the cryptocurrency? Kasi yung mga bagong investor, lalo na yung mga gustong mag-invest pero wala silang kaalam-alam sa crypto, ayun yung mga tanong nila. Sino nagko-control sa cryptocurrency? And the answer is, no one and everyone. No one and everyone, no? Wala at lahat. Lahat tayo nagko-control, no? Walang nagko-control pero lahat tayo. Ayan. It's what kind of cool with crypto. Tama ba? It's what's kind of cool with crypto. Ang hirap naman ng grammar nito. Ayan. Anybody can secure a blockchain. Nobody has a full control of it. You get rewarded for doing it. So, yung crypto kasi mga lodi, sabi nga nung isang napanood ko, crypto, hindi yan ginawa para sa mga rich people. Na? Hindi yan ginawa para sa kanila. Ginawa yan para sa atin. Para sa lahat. No? Walang estado. Kahit mahirap ka, kahit na middle ka lang, no? Basta yung crypto para sa atin yan. Hindi yan pwedeng kontrolin ng mga mayayaman. No? Hindi nila, yung mga, kaya nga sabi nila, not your keys, not your crypto. Diba? Ito yung part na nagagalit yung government kasi hindi nila makontrol. Hindi nila makontrol yung crypto, hindi nila makontrol yung Bitcoin, hindi nila di ba? So, kaya nga sabi, ginawa yan, hindi yan ginawa para sa mayaman, ginawa yan para sa atin lahat, mga idol, no? So, walang nagko-control, no? Ayan. So, goods na goods yan. Tapos, ito naman, ayun yung mga tanungan ng mga gusto mag-invest, no? Tapos, why people fail to invest? Kumbaga, bakit sila nagkakamali? Investment failures. The silent epidemic most people fail because, ayan na, fear of loss, no? Siyempre, ako, sa totoo lang mga idol, yung invest ko ngayon sa crypto, kung ako tatanungin mo siguro mga 5 years ago, 6 years ago, ang sasabihin ko, baliw lang ako kung gagawin ko yun. Baliw ako kung mag-i-invest ako ng ganung kalaki sa crypto. Ayun yung isasagot ko sa'yo, pero hindi. Ngayon, nandito tayo ngayon at ayun, naka-invest. Di ba? Fear of loss, no financial education. No? Ayan, isa pa yan. No? Kung ikaw, wala ka naman na financial advisor, which is hindi ako yon. I'm not a financial advisor, mga lodi. No? So, kung wala kang hindi mo alam kontrolin o i-handle yung mga ganitong financial tawag dito? Move. Kumbaga, mahirap yan. Di ba? Instant gratification mindset, lack of discipline, wealth is as ganito lang pala muna. Lack of discipline. So, eto parang tawag dito. Nasanay tayo dito. Kumbaga, sa trading sa akin to. Kumbaga, I learned it in a hard way. Yung disiplina ko sa trading, no? Marami akong talo dati. Gumigising ako na nag-aaway kami ni boss. Kasi talo na ako ng 15,000 pagkagising ko. Talo ko 15,000 Ganun. Tapos, syempre, ayun na yung mga sinasabi natin na dalawa lang yan, no?
It's either na mananalo ka o matututo ka. Hindi ka natalo, no? Mananalo ka o matututo ka lang. Dapat ganun yung mindset ko eh. So, anong nangyari sa'yo? Natuto ako ngayon. Parang ganun, no? Sa halagang 15K, natuto ako. Ganun tayo dati. Yung mga profit na, naging lesson learned pa. Ilang beses yun. 'Di ba? Pero nung medyo nadidisiplina na natin yung sarili natin, nagkakaroon na tayo ng strategy, no? Medyo nakikita ko doon na nagpa-profit na ako. Uy, nagpa-profit na ako hindi na ako katulad nung dati na ubus-ubus ubus pati pantubos Ay ganun, lagi tayong ubus pati pantubos. So, itong lack of discipline na to, I learned it in the hard way, sabi ko nga. No, ang laki ng tuition fee ko diyan, mga lods, no? At 6 digits. 6 digits yung ano ko dito eh. Yung tuition fee ko diyan eh, ilang beses ako natalo. Pero yung dahil nga natuto na tayo, syempre nabawi naman natin 'yun, no? Nanalo din tayo ng 6 digits. May isang trade nga ako na 6 digits yung panalo ko eh. Sino ba nandito nun? Marami nakakaano nun, no? Parang ganito yun eh. Naka-open. Tapos ang panalo ko na nasa 100,000. Alam niyo kung magkano yung ano ko nun, puhunan ko nun? $45. Ganun lang. Ganun lang mga idol. Umabot na ng $2,000. Mahigit yung ano ko dito. Yung dollar ko dito no. Nakaraang 2023 ata yun eh, no, na mahal na araw din yun, boss eh. Natandaan ko mahal na araw yun eh. Nag-trade ako nun, ganun. Pero matagal na yung position yun, parang ganito, natutulog lang. Pinabayaan ko lang. Tapos pagkagising ko, pumalo yung Bitcoin. From 47,000 ata yun eh. Tapos umabot ng 97,000 yung Bitcoin. Naka times 50 ako nun, 50x ako nun. Ayun, yun ang ano natin. Nangyari yun dati. So, sino mga matatagal na, nakita nyo yun. Pero hindi ko na-profit yun yung 100 na yun. Kasi medyo ano pa ako nun eh. Tsunga-tsunga pa rin ako nun eh. So ang na-profit ko lang dun mga nasa 75K. Kasi bumaba na eh. Ang daming beses na bumaba nun eh. Tapos nag-volatile na. Tapos nilagyan ko na ng lock profit. Tapos yun, tumama. Point. Yun na. Swerte rin no, kasi pag lock profit ko nang tinamaan 75, biglang bumaba rin nun ng mababa pa eh. Tapos saka na tumaas ulit. Yun. Nalungkot, sumaya, no? Pero sabi nga nila, profit is profit, mga idol. So, ayun yung ating news ngayon, mga Lodi, no? At ayun na nga, medyo mahaba na. Bukas na tayo magbabasa ng comment. Pero, importante, mga idol, sa news natin ngayon, sana meron kayong mga natutunan na realize, mga idol, sa ating news. At sa mga words of wisdom na binabasa natin, hindi galing sa akin yan sabihin nyo, galing naman kay Jeblo, Hindi, binabasa lang natin yan mga idol. Sinishare natin, pati yung experience natin, ganun lang. No? Wala namang bago na panalo agad eh. Sa scatter lang yun. Sa trading, walang ganun. Kailangan yung pag-aralan at kailangan yung magkaroon ng strategy o ng plano, ng plan para manalo o mag-profit sa mundo na to ng crypto, no mga idol, lalo na ngayon na sa tingin ko malapit na yung euphoria, no? Isang taon na lang, tagal nating hinintay itong taon na to, tapos ngayon pa tayo susuko, di ba? So ayun lang mga idol, kita-kits tayo bukas mga Lodi. Bukas, naku, mukhang magiging busy si Jeblo bukas. Update ko kayo sa yung mga nagpa-follow sa akin sa Facebook. Huwag nyo na po ako i-add sa Facebook, follow nyo na lang po. Kasi hindi po ako nag-a-add ng kasi napupuno po yung friend Kaya kapag in-add ko lahat ng nagpa-follow sa akin, medyo negative mapupuno. So follow nyo na lang po ako mga idol, kung ayaw nyo kayo bahala, pero kung gusto nyo kayo follow nyo ako. So maraming nag-update doon minsan sa buhay ko, kaya minsan malalaman nyo kung ba't di ako nakapag-update kasi may ginawa akong makulit. O yun lang. Kita-kits tayo bukas mga idol. Maraming salamat sa inyo. Check nyo yung link dyan sa baba ng description at sa video. Malaking tulong yan. At like nyo yung video natin sa mga wala pang crypto exchange.
Ayan na, no? Mag-register na kayo. So, ayan, Kita Kids, magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up, what's up? Subscribe to Clovis TV and subscribe to Jablo. So, do you know what happened to McSlogin chicken? You better find out. La 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 ba, chicken. Steve's love a chicken, yes, Stacy as hell. Ooh, mama, sicken that ring the bell. Crispy, juicy, having a snack. Ooh, super spicy, it's a love attack. Psh.